Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Joshua Rafael Susito ng CRC Calamba Daughter Church. Narito po tayo sa programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Aming Ama sa langit, mapagpalang dakila, pinupuri at sinasamba po namin sa umagang ito. Maraming salamat sa panibagong umaga na ibinigay niyo sa amin. Bigyan niyo po ako, maging ang lahat ng mga nakikinig ng knowledge and wisdom upang maunawaan namin ang mensaheng gusto mong iparating sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay basahin natin ang Deuteronomy 28 verses 30-35 na may pamagat na The Devastating Results of Rejection and Disobedience. Basahin po natin. Sa verse 30, makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae, ngunit iba ang mapapangasawa niya. Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. Magtatalim kayo ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga utupan ninyo'y sasamsamin ng kaaway at hindi ninyo mababawi. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang hindi ninyo kilala ang makikinabang sa anin ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Pahihirapan nila kayo at patuloy na aapihin hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Hindi ninyo ito mapapagaling, sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Ang Deuteronomy 28 verses 30-35 ay bahagi ng listahan ng mga sumpa o parusang daranasin ng Israel kung hindi sila susunod sa mga utos ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng matinding kapighatian tulad ng pagkawalan ng pag-aari, pagsasamantala ng mga kaaway at pisikal at emosyonal na paghihirap. Gusto lamang iparating sa atin ng mga talatang ito na may mabigat na kahihinatnan ang pagsuway natin sa Diyos. Mababasa natin dito kung gaano kalungkot at kakilakilabot ang mangyayari kung tatalikuran ng Israel ang Diyos. Ang mga bagay na dapat sana'y pagpapala tulad ng asawa, bahay, lupa, hayop at anak ay magiging sanhi ng kanilang pagdadalamhati. At matindi pa ay hindi lang personal na kapahamakan, kundi pambansang kaparusahan ang magiging kapalit ng kanilang pagsuway. Hindi ito tungkol sa isang tao lang. Ito ay para sa buong bayan. Bilang pagtatapos, ipinapakita lamang sa mga talatang ito na ang pagsuway sa Diyos ay may matinding epekto sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sa relasyon, ari-arian, pamilya, kabuhayan, isipan at kalusugan, isa itong babala ng Diyos na hindi lang para sa mga Israelita noon, kundi leksyon din para sa atin ngayon na kung lalayo tayo sa Kanya, ang bunga ay matinding paghihirap. Pero sa kabilang banda, kung susunod tayo, ay mga pangakong pagpapala. Huwag nating i-take for granted ang kabutihan ng Diyos at maging tapat tayo sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya ay hindi lang para sa kapakanan ng ating espiritu, kundi pati na rin sa ating kabuuang kalagayan. Bilang karagdagan, matuto rin tayong humingi ng habag ng Diyos. Sa kabila ng Kanyang babala sa atin, bukas ang Diyos sa pagtanggap ng nagsisising puso. Ang Kanyang layunin ay hindi kapahamakan kundi pagbabalik loob. Samahan niyo po akong muli sa isang maiksing panalangin. Lord, salamat po sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Tulungan mo po kaming makinig sa iyo at huwag maging pasaway upang makamit namin ang mga pagpapalang pinangako mo sa amin. Gabayan mo po kami sa buong maghapon na darating at ang kalooban mo po ang masunod sa aming buhay. Ito po ang aming salamat dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi ngayong araw na ito sa aming programang Tinapay mula sa langit. Muli niyo po kami samahan bukas ng 5:30 ng umaga at malayan niyo rin po i-share ang video na ito upang maging pagpapalat tayo sa iba. God bless po.